Hi guys! For today's video ay papakilala ko muna sa inyo si Mumoy. So, si Mumoy po ay 23 years old na, magta-24 na this coming January. So, napunta po siya sa amin, baby pa talaga siya. And nung una po, medyo masungit siya. Tapos, nung medyo nagkakaedad na siya, bumabait na siya. Dati po, ang nakakahawak lang sa kanya si Papa and then nakatali siya. Tapos, nung tumatanda na siya, nahawakan na siya ng kahit na sino. And, yung pagkain nga pala niya guys, ay kung ano yung pagkain namin, yun din yung pagkain niya. At dito nga, sinusubuan ng kapatid ko, iwan ko ba naman dito kay Momoy, nagpapabibi na naman sa kapatid ko. So, ganyan po siya guys. Tapos, pag nakaluto na sa bahay, kailangan bigyan siya ng una. Kasi pagka hindi siya nabigyan na nakaluto na, mag-iingay po siya na mag-iingay. So, sa mga nagtatanong naman po kung bakit di namin binabalik si Mumoy sa gubat, kasi po si Mumoy ay, kahit binitawan na po siya, bumalik pa rin naman siya sa amin. Ayaw na po niya sa gubat. So, kahit wala siyang tali, nandyan lang po yan, magpapaikot-ikot sa may bakuran namin sa mga puno. And then, lalapit na lang po siya kay Papa. Tapos, magkakamot siya sa ulo ni Papa. Ganyan, maglalambing siya. Kaya, hindi na po siya komportable na bumalik sa gubat. And siguro, i-correct nyo na lang ako kung tama. Pero, feeling ko, pagka bumalik si Mumoy sa gubat, mas mapapahamak siya dun. Kasi nga, hindi na siya sanay na manirahan sa gubat. At ito naman nga si Gidlat dito sa tindahan. Tingnan nyo naman ang dungis-dungis na ng aking baby loves na yan kasi gumulong-gulong na. So, pag dito talaga siya guys saan, kadalasan talaga nagiging madungis si Kidlat kasi gawa nga ng mga alikabok ng bakal ng paggawa or paghasa ng lagari. Pero, okay lang yan guys at linisan na lang yan si Kidlat. Pero minsan, hindi ko rin siya napapaliguan, pinupunasan lang yung paa niya. Kasi pangit din naman pagkapaliliguan lagi si Kidlat, baka magkasakit naman yung balat niya. And minsan pagka ganyan hindi siya nakakaligo, nahihiya rin naman siyang tumabi sa amin. Pero okay lang din naman yan guys. Pag hindi niya na natitiis, sumakit yan sa kama, tapos saglit lang, bababa na siya ulit. Mas gusto niyang humiga sa sofa or di kaya dun sa ilalim ng kama namin. And ito na nga, nagpapababy na naman yung batang yan. O, tingnan nyo naman yung batutang yan. Gusto niyan, hinaharot siya lagi. Gusto nagkikipagharutan. Yan ang gustong gusto niya. Kinakamot yung tiyan, hinaharot siya, kinakamot yung ulo. Ay, Diyos me, yung maramar. And then, pagka aalis or narinig niya yung motor na andar, ay Diyos, gusto niya sumama. At dito naman nga si Anthony or Kamote Riders Vlogger ay naglalagay ng palatandaan dyan sa lagaring ginawa. Kasi bubutasan yan guys para paglagyan ng handle. So, ilan lamang po ito sa proseso kung paano gumawa ng lagari. Kaya sa mga gusto mag-reseller dyan ng lagari or bumili ng lagari, i-visit nyo lang guys yung aming tindahan sa 11th Avenue, East Rimbo, Taguig City. So, makikita nyo dito sa prosesong ito na paggawa ng lagari. So, bali guys, isang blade yan na malaki, tatabasin, tapos ganyan na siya pag huhulmahin ng ganyan na patulis. Tapos, pagka malinis na or pulido na yung blade, tsaka siya tataliman. Pag matalim na, hahasain naman, tapos bubukahan. And dito nga, binubutasan na yung lagari para nga, yan yung pagkakabitan ng handle ng lagari. So, pagka nagbili kayo guys sa amin ng lagari, ay ready to use na po yan. As in, gagamitin nyo na lang and maganda po yung pakagawa niyan, pulido. So, isa po ito sa mga best seller namin sa aming tindahan. Kaya kung kayo ay gustong bumili, mag-reseller, ayan, message nyo lang po yung aming FB page at para ma-assist namin kayo at mabigyan namin kayo ng magandang discount. So, syempre guys, sa mga wholesaler or sa gustong mag-reseller ng lagari, ayan, so may minimum order kami guys para mabigyan namin kayo ng magandang presyo. Kasi pagka isa lang o dalawa bibilhin nyo, so considered as retail price po siya. Pero kung gusto nyo talaga ng pang reseller or pang wholesale, ayan, bibigyan namin kayo ng magandang discount talaga. And yun naman ay ibebenta nyo na lang. Kaya wala na kayong aalalahanin kasi gawa na talaga siya, pulido. Maganda yung quality ng pakagawa. At dito nga, pakatapos nga niya ng butasan ni Anthony, ito naman ay inaano yan ni Erwin sa cutting wheel para naman matanggal yung pinaka matalas na bakal dito sa paglalagyan ng handle. Kasi kung hindi yan guys, i-grind or ano dyan sa cutting wheel, matalas po yan, hindi po siya mahuhulma ng maayos. Tapos back to back po yan siya, inaano ng butas, ng sinisil para mas maging makinis yung butas na paglalagyan ng screw at ng handle. So, ilan lamang po yan sa procedure ng paggawa ng lagari. Ayan, pwede nyo rin pong i-visit yung aming YouTube channel. Mayroon po doon procedure
kung paano ang paggawa ng lagari. Pero syempre guys, disclaimer lang din po sa mga gustong gumawa ng lagari, abay kung hindi kayo marunong nito or kung sa tingin nyo madali lang, ay wag nyo munang subukan. Kailangan po skilled po kayo sa paggawa nito kasi hindi po to basta-basta, and medyo delikado po siya kung kayo ay hindi talaga marunong na kung pagpapraktisan nyo lang siya. Kailangan meron pong magga-guide sa inyo na marunong talaga, kasi kung hindi, baka po masugatan ang inyong kamay or ang inyong mata. So, yun lamang ang aming paalala sa mga gustong mag-try na gumawa ng lagari. Pero syempre guys, para mas safe na nga kayo, bumili na lang kayo sa amin. Kaya visit nyo lang kami sa 150B 11th Avenue, East Rimbo, Taguig City. Malapit lang po kami guys sa Buting stoplight. So, mas kilala kasi yung area na to na Buting. So, dito na nga ay linalagyan na nga dito ng palatandaan ulit. So, marami kasi guys na ginawa ng lagari. Kaya, eto, bali rush kasi itong gagawin na to kasi nga maraming pinaghahandaan na bibili. Ay, ganun talaga. So, pasensya nyo na yung aking boses kasi medyo lumasakit na yung aking lalamunan. So, ganyan yung paggawa niya guys. So, hindi po siya biro. Kaya, gaya nga ng sabi ko sa inyo, kailangan kung gagawa ng lagari, kailangan skilled po talaga, dapat maalam. Kasi hindi basta-basta ang paggawa ng lagari. So, may mga po dyan, tamang sukat. Siyempre, alam niyo naman yun guys. Tamang sukat, tamang ngipin, kung saan gagamitin, pang kawayan baga, pang finishing, pang wrapping, ganun yung mga talim ng lagari. So, bali, 4 po yan guys. Kaya, hindi siya basta-basta lang na tataliman lang yung lagari or hahasain. Kasi may mga yan yung ngipin kung para saan, pang finishing. So, ganun po siya. Kaya, wag niyong kakalimutan mag-like, share, and follow para naman mas dumami pa ang makaalam at matulungan natin na nangangailangan ng mga lagari or mga tools. So, available din pala guys sa amin guys yung mga carpentry tools, gardening tools. So, mayroon kami mga itakar, panabas, karet, ganyan. So, visit nyo lang talaga yung aming shop para naman, or yung aming page, kahit guys yung cellphone number na 09297521-269 or 09564125-182 para naman mas namin kayo, mabigyan ng details about sa mga inquiries ninyo, malay nyo, matulungan namin kayo kung ano man yung hinahanap nyo na kailangan nyo sa bukid or pang carpentry tools. So, available po yan sa amin. Kaya visit or call or text yung mga nasabi kong number para naman mas mag-guide namin kayo kung ano yung mga kailangan nyo. So, kung nakikita nyo may maso po dyan, may piko, may asarol. So, isa rin po yan sa mga binebenta namin. So, hindi ko na kasi masabi dito isa-isa yung mga price kasi medyo madami-dami din po. Kaya, i-chat nyo na lang or i-message nyo na lang yung aming page. So, dito nga guys, maglalagay na nga ng tornilyo para sa handle. So, pag dito guys, ibig sabihin, tapos na yung lagari. Pag naikabit yung tornilyo na yan, naigpitan, ay ready to sell na po yung aming mga lagari. O, diba? So, ganun po maggawa ng lagari. Kaya, like and share, and don't forget to follow our page. Again guys, don't forget to like, share, and follow. Ayan yung business page namin na Tony and Lynn Bachelor Hardware Shop. And of course guys, itong page na to na Lynn Brave. So maraming salamat po sa inyong panonood, and see you on my next vlog. Bye!